So, yung YT guys, dito ko pinapost yung mga bids. Daw magulo pa. And yung sa FB page naman, follow nyo na lang. Gusto nyo. Pare-pares lang yan ng profile. Yan ang pangalan. So, case 2 naman tayo, number 2. So, oblique triangles ulit. Paano po makuha yung mga 14 degrees sa theta? Given yun guys. Ito given yan. Ito yung given. So, basically, yung isa makukuha na natin kapag given na yung dalawang angles. Madali na lang yun pag ganun. So, yung next case is SSS. So, number 2. SSS case. Yan. Ibig sabihin, given yung tatlong sides. Okay? So, let's say meron tayong A, which is 6 meters. Then, yung B natin is 7 meter. Then, yung C natin is 11 meters. So, ito, mabivisualize na natin kaagad na yung angle C, may pinakamalaking angle dapat, no? Kasi siya may malaking, siya yung opposite side ng ng 11 meters natin. Siyempre, oo. Saan mo sa akin? Gawin natin yan. Matanggap. Nagpapagawa nga sa akin Siyempre, labas na yan sa live. So, yun. So, syempre, ito guys, pag SSS, ang gagamitin natin is cosine law, di ba? Kasi hindi natin pwede apply yung sine law dito kasi hindi given yung isang angle. Pero kung given yung isang angle niyan, makukuha na natin using sine law. Anyways, to find this one guys, so alam na natin na yung 11, yung angle na yun, yung sa side, sa angle si natin may pinakamalaking angle, no? So, check muna natin kung meron tayong obtuse angle. So, paano natin gagawin yun? So, remember, i-compare lang natin guys. So, copy mo lang yung C. 11 squared mo siya. Di ba sa Pythagorean natin, meron tayong A squared plus B squared equals C squared. So, kapag nag-equal yun, ibig sabihin, may right angle. So, remember, ito yung C natin. C squared. Then, yung A squared natin plus B squared. Compare natin. So, pag mas malaki yung angle C natin, o yung C natin, ibig sabihin, meron tayong obtuse angle. So, meron tayong A, which is 6. So, 6 squared lang. Plus yung B squared na 7 squared. Yan. So, yung 11 squared, that is 121. Then, yung 6 squared is 36. Plus yung 49 natin. So, magkakaroon tayo ng 121. Then, yung 36 plus 49, that is what? 1585. Tama. 85. So, which means guys, yung 121 is greater than 85. So, meron tayo ditong obtuse angle. Sundan. Meron tayong obtuse angle na. So, ibig sabihin more than 90 yun. So, ngayon, using sine law, kunin na natin yung angle C natin. Cosine pala. Using cosine law. Sa pagkuha kasi ng cosine guys, sa angle ng SSS or paggagamit ka ng cosine law, dapat yung pinakamalaking angle yung kukunin mo muna. Or yung pinakamalaking side. Opposite side nun, yun yung kukunin mo. Angle. So, ganun. Anyways, so syempre, sagutan na natin. Ano ba ito explain na madali? Yun. Yun na nga. So, drawing lang natin. So, pag din-drawing natin to guys, ano yun lang yung illustration basta something like this yung illustration yan. So, let's say meron tayong A, B, C. Then, yung A natin, that is 6. So, dito natin ilagay. Then, yung B natin is 7. Ito yun. Then, yung C natin is 11. Paano ma-memorize? Nandito yan guys.
Try ang panoorin yung unit circle dito sa YT. Meron tayong playlist nun. Pati gusto mo, aralin mo na yung hexagon para sa proving. Pwede ka na mag-advance na sa trig na playlist yun. Then may playlist din yun kada kunyari, unit circle, probing. Hanapin mo na lang. Explore mo na lang dito, may mga beats dyan. Baka hindi natin matakal ngayong gabi. Anyways, so sabi natin guys, kukunin natin yung measure na itong angle C. Kasi siya yung may pinakamalaking opposite side, di ba? Which is 11. So using cosine law, gamit tayo ng C squared. Though may formula to para sa angle mismo, no? Pero kung mas trip nyo sa ganito, pwede mo naman siya manipulate actually gamit yung formula. So meron tayong C squared equals A squared plus B squared minus 2AB. Ito yun. Then yung cosine C natin. Then pag minanipulate natin yan guys, makukuha pa rin naman natin yung angle Pero eto pwede rin. So remember yung C natin, that is 11 squared equals yung A natin is 6 squared natin. Then yung 7 squared minus 2, yung 6, yung 7, tapos yung cosine C. Then yun, simplify na. So magkakaroon tayo ng 121 dito. Yung 6 squared is 36. Yung 72 is 49. 7 squared is 49. Sagot na agad. Ay. So magkakaroon tayo dito guys ng negative 2 times 6 times 7. So ano magiging sagot? So 6 times 2 is 12 times 7. So 14, get 184. Magiging negative 84 cosine C. So i-combine lang natin tong numbers, yung constant. Ito hindi natin sasabayan So magkakaroon tayo ng 121 equals, sabi natin ito is 85 kanina. Galing yun dito. Then minus 84 cosine C. Then lipat lang natin guys yung 85. So magkakaroon tayo ng 121 minus 85 equals negative 84 cosine C. Then yung 121 minus 85, anong kakalabasan? That is what? 36 no? Equals negative 84 cosine C. So ngayon, ito guys, i-divide natin by negative 84 both side. So pag sinimplify natin to, magiging negative yung sign. Then ano ba yung 36 over 84? So yung 36 over 84 is what? Tingnan natin. 36 over 84 that is 0.48. Wag na natin siguro guys like i-round off kasi may calcu naman. So i-approximate na lang natin kaagad sa cosine, no? So ibig sabihin, magkakaroon tayo ng cosine C. Doon na natin i-approximate, which is approximately equal saan? Sa negative. 4 digits guys yung kukunin natin, no? Decimal place. So magiging negative 0.4286. Tama? Yung 4 digits niya. Kasi nag-round off. Kasi ang nakalagay 0.42857. So dahil 4 digits yung 4 decimal place, alam naman natin mag-round off So magiging 86 siya. Then ngayon, hindi pa ito yung sagot guys, kasi cosine ito. Yung hinahanap natin is yung angle. So magkakaroon tayo ng measure ng angle C natin. So inverse cosine lang natin to. So which means magkakaroon tayo ng inverse cosine na itong 0.4286 natin. So ayun, pag sinimplify na natin yan, input natin sa calculator, magkakaroon tayo ng 64, di ba? 64. Pero dahil nasa obtuse siya guys, isusubtract natin yan. Naintindihan nyo? Di ba ang nakuha sa calculator is 64?
64.621. Pag tinype nyo sa calculator, lalabas yung 64.621. 6, sabihin natin kasi 4 decimal nga yung hinahanap. So, remember, meron tayong nakuha galing dito na 64.621. Okay na yan. 3 decimal place or 4. 621. 6213. Yan. Pero dahil dito guys is So dahil dito, para makuha natin yung measure ng angle C, subtract natin yun sa 180. Magkakaroon tayo ng 180 degrees minus ito na 64.6213. So ayun, makuha na natin yung measure niya. So ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 64.6213. Makakuha tayo ng measure ng angle C, which is 115.38. Or something like that. Naintindihan niyo? Ay. Diyan ka na naman ya. So, ganun siya ginagawa guys. Kasi sa calcu, hindi na So, baka malito kayo na, kasi obtuse to guys, di ba? So, mapapansin mo kasi kanina, yung nakuha mo dito na angle is 64. Hindi naman obtuse yung 64. So, kailangan natin is yung obtuse angle niya. So, kailangan natin subtract yun sa 180. Kasi nga sabi natin dito is yung makukuha nating angle is obtuse. So, ibig sabihin guys, yung measure ng angle C natin is 115.38. So, ayun, meron na tayo. Ibig sabihin yung dalawang angles na ito guys is automatic acute na yon. Kasi isa lang naman yung pwedeng obtuse dyan diba? So, pwede na tayo gumamit ng sine law. So, using sine law, pwede na yan. So, pwede mong gamitin to para makuha yung angle A, or ito naman, para makuha yung angle B. So, yun. So, magkakaroon tayo ng, let's say, kunin natin yung angle A muna. So, magkakaroon tayo ng A over sine A equals sa C natin over sine C. Kasi yun yung given na angle. Whole number. Pwede rin kung ayun yung ginagamit nyo. Kung pinapa-round off niya sa inyo sa whole number, pwede naman. Wala namang case doon guys, may depende. Madali lang to sa marunong na. Siyempre sa hindi pa, nahirap. Nakakalito to actually. So meron tayong 6. Pero kung mag-input ka na lang naman kasi ng mga given, madali na lang yun. Then may calcu naman. 6 over sine A natin kasi we need to find the angle, di ba? Then equals sa C natin, 11 yun. Over yung sine C, which is 115.38. 115.38 degrees. Then cross multiply, alam na natin yun. Magkakaroon tayo ng 11 sine A equals 6 sine 115.38 degrees. Then divide lang by 11. Then makakuha natin yung sine A, which is, anong magiging sagot? So, pag in-input natin sa calc yan, magkakaroon tayo ng 6 sine 115.38. Ay, naman binabura. 6 sine
115.38 over 11. So, magkakaroon tayo ng 0.4928. So, approximately natin sa 0.4928 for decimal place. Then, to find the measure of angle A, arc sign mo lang or inverse sign. So, inverse sign ng 0.4928. So, makakakuha tayo ng So, inverse sign, 0.4928. 4928. So, magkakaroon tayo ng 29, I mean. 29.52. Ayun na, madali na yan, guys. So, ibig sabihin, kung meron tayong measure ng angle A, tsaka angle C, yung angle B, makukuha na natin. So, ibig sabihin, i-add lang yun. So, remember, yung nakuha natin sa measure ng angle A is 29.52. Itong angle B, makukuha na. Kasi add lang naman yun. So, to find the measure of angle B, so total lang natin sa 180. Yung tatlong angles, di ba? So, which means, yung 180 degrees natin, subtract natin yung dalawang angle. Yung 115.38 degrees plus yung 29.52. So, in this case, pag inad natin yung 115.38 plus 29.52, makakuha tayo ng 144.9. Then, syempre, makuha natin yung angle B. So, minus 180 dun. 35.1. Ito yung magiging measure ng angle B. So, remember, kung yung measure na ito, guys, is 35.1 degrees. So, sabi natin kanina, di ba? Makikita natin sa angles, tsaka sa side, kung sino yung may pinakamalaking side, tsaka sino may pinakamalaking angles. So, kung yung measure ng angle natin is 29.52, then etong B natin is 35, yung side A natin dapat mas maliit kaysa sa side B. So, dahil nga 6 lang to dito, mas maliit talaga to dapat kaysa dito sa B. Then yung pinakamalaki talaga dapat yung 11. So, dun pala makikita mo, guys, kung tama yung ginawa mo. Gets? Pero kung sabi nga ninyo kanina, kung kailangan nyo na whole number, okay lang yun. Basta marunong kayo mag-run up. Kasi nagkakaroon ng discrepancy yan kapag nakadepende sa sa kinukuhang decimal place Ayoko. Andito si engineer, yeah. Turo daw sila niyan, no? Ayan, maganda yung pagkaka-explain ko, no? Maganda pagkaka-explain. Next case, hanggang 4 to, guys. Then, proceed tayo mamaya kung anong gusto nyong aralin.